Ano, RJ? Anong model to, sir? 2018 na Honda BRB. Modelong-modelo. Tapos kalawang na itong kanyang CB. Ayan sa loob, oh. Puro kalawang, oh. Oh. Ayan, kitang-kita, oh. Oh. Ang reklamo ni sir dito, maingay. Kahapon nandito na siya. Sabi ko, ibalik niya ngayon para nga maisampa dito sa lifter. Punong-puno ng kalawang. Grabe, naninikit na to, sir, ah. Anyway, ito po, walang grasa. Ayan, kung ano na yung nakikita nyo. Oh, ito po ay CB grease. Ganitong kulay, oh. Oh. Kulay itim yan. Tapos yung packaging nito, yung kulay green na parang spring na plastic. So, ito ay binili nyo, brand new. So, mula nung nabili nyo, wala talagang grasa. Dito, may grasa sa loob ditong CB. Pero dito sa inner part, yung nandoon mismo sa transmission, sa differential, wala talagang grasa. Minalas pa, mukhang nalusong pa sa baha, pinasok ng tubig. Kaya ngayon, kinalawang itong mga bearing niya. Ayan, oh. Oh. Kinalawang yan. So, ang reklamo ni sir dito, maingay. Talagang iingay to dahil wala talagang grasa, parang nagdadrum doon sa loob ng nung cup nito. Oh, puno ng kalawang, oh. Kita nyo. Aring ito, error doon sa kasa kasi brand new nila binili to. Wala namang pinaservisan pang ganito si sir. Dapat ito may grasa. Kahit sabihin mong iyan ay umabot ng 10 taon, ganitong makikita nyong grasa. Ayan. Kahapon, gusto kong tanggihan si sir. Kasi nga, bago, para masira itong Honda. Yung pala, kaya pala nasira, ay walang grasa. Sabi ko, sa haba ng experience ko sa pagmemekaniko, bihirang-bihira akong maka-experience ng ganitong modelo na nasisira ito. Apo. Karamihan yung mga taxi. Biro mo, ilang daang libong kilometro ang tinatakbo nun. Kaya mabilis masira yung mga CB joint. Pero yung outer, kasi yung outer, ito yung gumaganong-ganon. Ayan, oh. Oh, gumaganyan ng outer every time na lumiliko ka. Kaso ito yung nasira. Sa mga naka-Honda BRB, baka naman nag-iisa lang si sir sa nagkaroon ng ganitong problema. Pero kung sakaling ma-experience nyo yung maingay, na yun nga, ang pagkakaalam nyo talaga ay doon sa CB joint niya, baka ganito ang problema nyo. Na walang grasa sa loob. Ngayon, ang tanong, may available bang pyesa? Diyan sa ating supplier. O, ayan o. Ayan po siya. Okay, tignan natin kung merong available na pyesa. Kailangan po ng sample, sir. Kailangan ng sample. Padala mo na lang to. Nakalas ko na po yung sir yung isa. Kalas na. So dalawa papalitan. Okay, dalawa pala papalitan. Okay, yun na muna mga kapatid. Transmission po, sir. Sunog na rin po. Yun lang. Bakit? Nasaan yung ATF? Ayan po. Itim. Naku, grabe, napakaitim. Mababas na naman ako nito, hindi daw ako nagga-gloves. Oo. Baho na. May papalit din ng filter? Dapat magpalit din ng filter to. Oo, kasi ang lahat ng dumi nasa filter. O, kaya ako ginaganyan yan. Kasi nga yung dumi, ayan, meron pa nga naiiwan eh. Oh. So much more, yung transmission filter nito, barado yan. Question lang, sir. Ilang kilometrahe po ba ang itakbo Depende to sa sa gamit mo rin eh. Pero ito, dapat to mga 80,000 kilometers yan. Sa 40, hindi naman talaga umiitim ng ganyan. Ilan na ba tinakbo nito? 60 plus. 60 plus. Dapat talaga magpalit ka na rin ng filter. So ganyang state ng mo ng ATF mo, maruming-marumi na filter niyan. Pag nagbara yan, yan ang sisira sa transmission mo. Para hindi sayang ang trabaho, magpalit ka na rin ng filter. Kasi may naiwan pa sa loob niyan eh. Apo. Mabubulabog ngayon yun, doon ka magkakaproblema. Okay mga kapatid, bad news para sa may-ari nitong Honda VRV na to. Kasi nung dumating yung ating runner para bumili ng pyesa, pagbalik dito, may bad news siya. Wala na yung may-ari. Hindi po pala nakakabili ng CB joint lang nito. No? Isang assembly siya. So yung inner saka yung outer, pag binili mo assembly kasama tong buong axle, naku napakamahal. Mahigit 10,000 ang isang assembly. Pero mga kapatid, sabi ko, baka naman pwedeng servisan na lang to
Kasi ito po yung nangyari, ayan oh. Dahil nga po sa walang grasa yan na tumakbo, ay nagkaroon ng kalawang. Ayan oh, tingnan nyo oh. Pero hindi pa naman siya talagang sirang-sira. Siguro kung maseservisan natin to at malalagyan natin ng grasa ulit na maayos, baka naman pakinabangan pa kasi ganito naman ang posisyon niyan mga kapatid. Ayan oh. So ganyan naman siya. Ayan. Kung malalagyan naman to ng grasa, baka naman tumakbo pa ng maayos at mawala yung ingay. So ito pong pangyayaring ito, kasalanan to ng sasabihin na natin. Kasi hindi naman nagpagawa si Sir nitong nung sira na to ever since nung nabili niya. Yung may-ari nito, tinawagan ko siya, sabi ko, servisan ko na lang muna. Ito, tingnan nyo, puro kalawang. Kapatid, puro kalawang yan. Tapos since napasok pa ng tubig, so yan yung nangyari dito. Ngayon, kadalasan yung mga ganitong kaso, maraming katulad. Dahil nga assembly naman dinadala to sa Honda, baka ganito yung sasakyan nyo, yung BRB nyo, ipacheck nyo, wala namang mawawala. Kaunting gastos lang siguro pag dinala nyo sa shop itong mga Honda BRB. At kapag kayong inner, ipababa nyo lang ng konting ganyan yung rubber boots nito. Ayan, patanggal nyo yung clamp niya, ibabang ganyan, at walang grasa. Nako, delikado. Paanuhan nyo kagad, paservisan nyo kagad at palagyan nyo ng grasa hanggat hindi pa talaga umiingay, hanggat hindi pa nasisira. So mga kapatid, ganun muna para lalong tumagal ang buhay ng inyong Honda VRV. Pag napanood nyo itong vlog na ito or meron kayong mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay na naka-Honda VRV, i-share nyo lang po itong video na to para makapag-warn sa kanila. Hindi ko naman nila lahat, pero mabuti na yung sigurado kasi nabili nyo na yan sa inyo na yan Kung ano at ano man nang mangyari, wala nang pakialam dito ang kasa. Okay mga kapatid, ito yung mga pinalitan ni Al. Nagpapalit na rin siya ng rubber boots kasi medyo malutong na rin talaga to. Hindi na siya ganun ka-elastic. No? Anytime masisira, kaya pag nasira, mawala yung grasa. Yun ang sumisira sir sa sa CB joint. Pag nawala yung grasa kasi nasisira ito, nababaak yan. Yan na. Magsisimula na masira yung CB joint ng mga sasakyan. Pero kung ito intact, may grasa sa loob, hindi masisira basta-basta. Okay, so ngayon, itest na lang natin, Al. Opo, sir. Kung talagang wala nang ingay, baka mapahiya tayo. Kasi ito dati, pag kinambyo mo, pinandar mo, maingay talaga. Opo, sir. Anong ingay? Yun nga, sir, nagalaw yung, Oo. yung makina. Pati Oo. yung shock mount, nagalaw din. Lahat to, nagbabibrate na. Kaya pag dududahan mo sa una, sir, engine support. Oo. Kaya itong shock mount. Hindi na ako naniwala kasi sa tuwing Pag umikot no? umikot, Sige sir, ikambyo mo nga sir sa drive. Wala ba matatanggal dyan? wala po. Sige sir, tapos paandarin mo sir. Ayan, maandar na Tahimik niya po. Tahimik na. Sige, medyo lagyan mo ng RPM. Dati pag gumanyang umikot, maingay na, no? Krok, 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 krok. 2023 December pumutok itong Radiator. Pero may palatandaan na nagbabawas na yung bago pa lang ako Nagbabawas ka ng coolant. Ang lakas kahit nasa Oo. taytay lang, mga ganyan na yung bawas. Oo. Tapos nakatagal pa siya ng mga ilang buwan. Pero December, mga ilang biyahe lang yun. Mga ilang kilometro lang. Biglang pumutok yung yung radiator. Tapos Radiator. nung mga October yata, napansin ko nagbabawas na naman siya ng Ng coolant. Coolant. Doon sa reservoir. Opo. Sabi ko, Okay. parang naulit na naman Kasi hindi pala dapat siya nagbabawas. Dahil nga, bago pa lang ako noong 2022. Oo. Hindi ko pa alam yung mga ganun. Hindi kasi okay lang na magbawas ka pero hindi mabilis, hindi ilang araw. Kasi yung pagbabawas mo, pwedeng nag-evaporate yung tubig dahil sa sobrang init, dahil mahina ang iyong blower. Pwede yun, pwedeng caution. Or pwedeng barado nga radiator mo dahil marumi. Pero sabi mo, bagong palit na to. Opo. Ngayon, ang issue na nakita ng isang mekaniko natin, sandali mo lang pinaandar, tumigas to. Ito, tumatigas. Hindi dapat ito tumitigas. Kasi kung titigas man yan, yung normal na pressure lang dapat. Pag lumampas ka sa matinding pressure, kaya niya talagang sirain yung radiator mo, paputukin yan. Kasi yung pressure na yun ay nanggagaling sa engine. So dapat walang ganong kalakas na pressure. So ngayon sir, start mo, titignan natin kung titigas tong hose. Ayan malamig pa nga ito Okay.
Saka may tagas ang fluid mo, sir, ha? Malakas, ha? Yun, oh. Opo. Yung brake fluid, ha? Sabi ko nga po sa ano eh, Oo. kung pwede pang kung mare-repair pa yan o kailangan na ng palit. Oo. Fittings siguro, baka mga fittings lang. So, i-check natin ngayon. Ayan, oh. Mabilis tumigas, oh. Hawakan mo. Sandaling andar pa lang yan. Pero pag matagal na andar, normal po na titigas. Oo, normal sa mga normal ang cooling system. Pero ito, sa sandaling andar pa lang, tumigas na. Ibig sabihin, malakas yung back pressure mo galing sa makina. Na-overheat na ba ito talaga? Hindi kasi walang lumilitaw dun eh. Tapos wala, Hindi siya- dito, yung nung naubusan ka ng tubig na anuhan ka, na-overheat to. Yung medyo kumulo talaga yung tubig. Hindi ko alam kasi pumutok na lang yung ano eh, yung coolant niya nung Oo. sa radiator eh, tsaka ito. Nung saktong-saktong pagpark ko, pagpatay, nitong December, Putok to. Opo, itong Put- ano niya, water Oh. inlet. Tapos nagpalit ng water outlet tsaka Oh. yung housing ng thermostat nagpalit. Ito bagong palit to kasi nag-flat siya. Tapos yun nga pinag-aralan ko dahil pinatanggal ko yung hangin. Ayan, matigas na, oh. Okay. Mainit na, hindi pa rin umiikot yung ano mo, yung radiator fan. So i-check din natin yan kung kailan siya iikot. Baka mamaya sobrang init na talaga, sobrang taas na ng pressure nitong hose mo, hindi pa rin umiikot ang radiator fan mo, mag-overheat ka talaga. Saka parang nakikita ko bago thermostat switch mo. Nagpalit ba yan? Ayun, oh, yung tanso na yun, oh. Ayun, yan. Oh, yan, bago yan, eh, oh. Oh. Obserbahan lang natin kung anong kung ilang minuto bago gumana yung radiator fan mo. Tigas na, oh. Nung nakaraan tinesting ko, umiikot naman siya. Kinakabahan nga ako, akala ko di iikot eh. Pero pag in-aircon mo, automatic iikot eh. Tigas. Oh. Pag pinabayaan yan, overheat. O kaya Hindi, sasabog ulit yan. Mm. Oh. May 5 minutes na ba tayo? Biro mo, 5 minutes pa lang, ang taas na ng pressure niyan. Eh kaya kanina, maraming tigil ako eh, para lang makarating dito eh. Hintayin natin ilang minuto bago gumana yung auxiliary fan. So ngayon, ang oras natin ay 4:06. Ayan, 4:06 tayo. Tignan natin, pagka gumana yung auxiliary fan, saka ko papakita ulit sa inyo kung anong oras na. Pati ngayon yung ilalim, mainit na. Kasi dapat gagana yung fan, palalamigin yung coolant, bababa dun sa ilalim, malamig dun. Eh palibasa, hindi pa rin gumagana yung fan mo, kaya yung umiikot ngayon sa engine mo, parehas ang init mula sa ibabaw hanggang sa ilalim. Mainit ngayon yung iniikot ng coolant dyan sa engine mo. 4:10 na. Halos sa 10 minutes na talaga yung naubos natin. Hindi pa rin umiikot yung radiator fan niya. Matigas na tong hose at mainit na rin. Ngayon, ang nakikita ko rito, sira yung kanyang thermo switch para doon sa radiator. Gagana lang yung radiator fan na yan kung magbubukas siya ng aircon. Since isang fan lang to, yung auxiliary fan ng aircon saka yung radiator fan magkasama na, kaya pag hindi ka gumamit ng aircon, mag-overheat ito. Tulad niyan, hanggang ngayon hindi pa gumagana yung ano mo, yung radiator fan. Gusto ko pa sanang isagad, kaya lang sobrang tigas na nito. Hawakan mo, kuya. Hindi mo na mapindot. Init na rin. Diba? Oh, sobrang tigas na, oh, kasi mainit na eh. Ngayon, buksan mo nga muna yung aircon. Tingnan natin kung gagana yung auxiliary fan or yung radiator fan pag naka-aircon. O yun. Gumana yung fan. Kaya bang silipin? Ayan. So ito, kapag ka hindi ka nag-aircon, mag-overheat yan. Kasi sira yung thermo switch mo or yung switching mo doon sa radiator fan. May problem. Pwedeng relay, pwedeng kung ano man yan, ay may problema pagdating doon sa cooling system. Ngayon, doon sa HVAC mo naman, doon sa aircon mo, maayos, kaya napagana niya yung iyong radiator fan. Ngayon, tignan mo kung mag-automatic or itaas mo pala. Ayan. Hindi, sagad yan eh. Dito tayo, ayan. Mamamatay dapat ang ano mo, ang blower. Magana pa rin. Patayin mo ngayon yung aircon. Sige.
Namatay yung blower. So ngayon, kung gabi, nag-automatic or umuulan, nag-automatic ang aircon mo, pag namatay yung aircon, nag-switch off siya dahil malamig na sa loob, hindi naman gumagana yung radiator fan mo. So, magkakaroon din siya ng problema. Mag-iinit siya at yun yung possible na magpapaputok nga dito sa, ayan, tingnan mo, medyo lumambot nung lumamig. Oh. So, hindi nag-o-on yung kanyang radiator fan. Umiinit ng todo. So, i-rule out muna natin yung top overhaul. Ang kailangan mo munang maayos, itong cooling system. No, kailangan pag ganyan na mainit na, gumagana ang radiator fan mo. Ayan, wala Pinatay mo kasi yung aircon. So, yun ngayon ang problem mo. Kailangan maayos yung cooling system mo. So, nakikita ko bago yung thermo switch, alam na nung huling gumawa nito na may problema ka dito. Kasi pinalitan niya na yung thermo switch Hindi lang natin alam kung original yung pinalit. At bakit pinalitan niya na ng bago, hindi pa rin okay. Ayan hindi siya gumagana So titigas na naman to. Ayan, matigas na naman Pero ngayon, para hindi ka talaga magka-problema, every time na gagamitin mo tong sasakyan, anong dapat mong gawin, sir? Ka-aircon. Ayun, naka-aircon. Nakuha niya kagad. Para hindi mag-init ang ulo mo. Kasi malamig dun sa loob. Ayan hindi gumagana radiator pa, Kaya iwan ko na lang siguro. O Magmumotor sige, na lang ako bukas. mas okay. Iwan mo na lang. Para maganda na yung parking mo dito Ha? Sige, iwan mo na lang. I-check natin. Paandarin pa ng ilang minuto, sir. Bantayan mo lang. Mga 5 minutes pa ulit. Pag talagang hindi gumana yung fan, patayin mo na, ha? Okay po. Okay, sir.